Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa lumagablab na laban between world number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Alexander Bortnik ng Ukraine. Dito sa katatapos lang na Title Tuesday nitong nakaraan lang. Nahirapan si Magnus dito. Mabangis din pala tong Bortnik na ito. Ang kanila pong mga rating ay mga nagtetrentahan sa Blitz. Maabot ko kaya yung rating na yan? Ayan ang aalamin natin, ano? Okay, ngayon po ay tingnan natin ang bakbakang ito. Ang ginawa ni Bortnik nag E4. C5 si Magnus Sicilian. Bishop E2. Ha? Sicilian defense, slow variation. Ngayon ko lang na-encuentro to. Wala pa ako na-analyze sa ganito sa dinami-dami ng aking videos. Wala pa. Bishop E2. Knight C6, F4. Aba, ito familiar ako dyan. Paborito ko sa puti yung may E4, F4 eh. D5, ayun. Napansin dito ni Magnus, teka muna, parang ang bagal ng knights mo Diba? Walang knight C3, walang knight F3. Nag D5 na si Magnus. At nag D3 lang. Kakaiba talaga. Baka nga nobility na hindi pa. Knight D4, knight F3, knight takes E2, queen takes E2, E6 na kamuka ng French type pawn structure. Knight C3, ayun, nawala na sa libro. Sabi ko na, yung mga ganitong tema, mga kamatsas, maagang mawawala sa libro to eh. Dito, ang madalas ginagawa ng puti, kumakapture sa D5. Siyempre, hindi pwedeng capturein yan. Queen takes yan. Tapos, makakatempo nga naman ang puti ng development, may threat pa sa Queen D5. Diba? Yan, magandang logical yun, kain. Tapos, yung castle. Yan ang mga natural. Pero dito tayo sa Knight C3 ni Bortnik. Knight E7. Knight E7. Bakit kaya dyan? Parang naipit yung bishop ni Magnus Nag-castle, D4, Knight D1, Knight C6, Knight F2, Bishop E7, G4. Ayun. Binigyan na ng bad move ng computer engine. Sumusobra na daw. Masyado ng parang OA na. OA na. Maganda tong G4 kung nakapag-castling na. Wala pang castling bumubomba na. Dapat daw ang tira E5, ayun. Para yung E4 square ibakante sa knight. Diba? Na-imagine nyo, ganda nga naman, para mag-improve yung knight sa F2. Yan. Pero balik tayo sa G4, F5. Si Magnus ang hinamon, sinabayan talaga niya, matindi King H1. Ayun, preparasyon naman para yung rook ilalagay sa G1. Yun, ang mga diskartihan. At nag-castle. Pinaslingan lang. Rook G1, B6, Bishop D2, Bishop B7. Ayan, nakita dito ni Magnus, teka, diyan ka nagpunta tutusukin kita dyan. Nag-E takes F5, lalong bumad move kasi dapat mapanatiling naka-close ang diagonal na yan. Si Bortnik, lalo yata binubuksan diba? Nag-E takes F5, G takes F5, Queen D5. Ayun na. Para talagang, aalisin na lang ang knight somewhere. Talagang puputok na, mga kamatsas. Nakakasa na. Nag-Knight E4, binarhan. Yan, barhan mo. Rook takes F5, Rook G3. Ayan, simpleng angat, pero ang discarding yan, papatong yan, magbabattery. Nag-Rook F8, Rook AG1, G6, syempre. Queen G2, triple battery. Wala bang balak yan? May balak na yan, mga kamatsas. Kitang-kita balak, kakapturin na talaga. Magsasacrifice na yan dyan, may mating attack. Napababa dito si Magnus. Teka muna, May panahon ng pagpreno, may panahon ng pagkambyo, mga kamatsas. Nag-H4. Ito na naman. Wala namang H5, may tore. Bakit nag-H4 na? Tipong nagpapa-expose lalo ng king dito ni Bortnik. Bad move. Dapat daw Queen H3. Yan. Okay? Balik tayo sa H4. Rook H5. Good move by Magnus. Yan na. At nag-King H2. Pakain na talaga. Knight D8. Pinahinog muna. Pero ano ba mangyayari kung capturein? May masama ba dyan? Magro-Rook H3. Hindi pwede. Ipipin. Todas. Pag alis ng bishop, may rook takes. Ay, grabe. May mga ganun, Kaya pala di pwedeng galawin yan. Nag-Knight D8 muna.
Rook G4, ayun na, dinipensahan na. Queen F5, o threat yung knight. Queen H3, at nag-bishop C8. Naku, delikado yung diagonal na yan. Naku po, lamang na si Magnus, kitang-kita decisive advantage ang position. Knight E5, o lalong lumaki lamang ni Magnus, King H8, yun lang. Ininda ni Magnus ang Knight E5 na ito na parang nagbabadya kasing magsasacrifice dyan eh. Pero, dapat daw po ay Bishop takes H4. Yun pala ang tira. Yan pala ang tiers dyan. Oo nga, no? Oo nga. Tapos, aalis na ang Bishop pag di pinansin. Ay, nako, tapos. Ngayon, pag kinapture yan, hindi pwede. May Queen takes H3. Tapos kagad ang laban. O, boss. Talo kagad. Balik tayo, no? Oo nga, no? Sayang yung Bishop takes na yun, ah. Nag-Bishop E1. Oh. Dagdag suporta. Bad move pa rin. Dapat daw ang tira ay Queen G3. Tapos magku-Queen takes G4. Ah, yun ang mga malalalim na bagay dito. Kakapturin. Rook takes H4. Kakapturin na yan kasi pag naging H2, kakapturin din naman ng knight eh. Takes, Knight E5. Okay, pero lamang pa rin ng black. Yan, konti nga lang, hindi ganun kalakihan. Hindi katulad dito, tinan nyo, laki ng evaluation bar ni Magnus, oh. Knight E6, ayun, para targetin ng F4. Bakit ano tamang tira? Knight F7 dito tama, mas malaki lamang. Okay, Knight E6, Knight G3 double. Knight takes F4, ayun lang. Yun laing sumabay ng ganun si Magnus. Dapat daw tira ay Queen takes F4. Ha? Pag kinapture, Knight takes F4, naka-threat, grabe ka. Ang complex ng laban. Oo nga, pag bumaba, may Rook takes H4, matchas ang king. Grabe, high level, mga kamatchas. High level to. High level chess, oh. Queen takes F4. Pero, Knight ang pinang-capture. Knight takes F5, Knight takes H3, Knight takes E7. Ayun, wala na. Hindi na kinaya ng nerve ni Bortnick. Sobrang gulo na kasi ng position, mga kamatyas. Ito na yung limitasyon ng mga super GMs, yung mga ganitong level na maraming mga sabit-sabit, bitin-bitin. Ayan, oh, dapat daw ang accurate Knight takes G6. Ah, grabe. Bakit? Pag kinapture yan, saka pa lang kakapture doon. Para may capture sa G6. Continuation, Knight takes G1, Knight takes G6 check, King G7, Rook takes G1. Ay, grabe. Lamang ang puti bigla. Oo nga, nakatreat pa kasi yung Rook. And yung King nandyan, nakastay sa G-file. And mayroong Knight F4 na paparating. Mahahagip naman ng isang tore kung iiwas ang tore. Yun nga lang. Talagang super high level of execution ang kailangan dito. Dapat kalkulado. Sa kabila ng napakaikling segundo na may pressure factor din. Okay, Knight takes Bishop. Ginawa ni Bortnick. Knight takes G1, yun lang. Hindi na rin talaga maunawaan ni Magnus yung position. Talagang napakain na lang siya, no? Pero kung accurate talaga, Rook takes E5 lang pala, talbos. Nakatreat yung Knight. Threat yung daming bitin. Ang daming bitin, no? Let's say, pag kinapture yun, kakapture dito eh. Rook takes, o di wala na, malinis. Biglang quality up ngayon ng black. Grabe, mga sabit-sabit, oh, grabe. Pag kinapture naman to, may Rook takes E7 naman, tusok pa rin. Yun ang malinis, mga kamatyas. Yan ang malinis. Rook E5 lang pala, oh. Pero ginawa, Knight takes G1. Ano kaibahan? Naka-Knight 5 takes G6 check. Capture. Ay, nangyari. Yung nakita na natin sa analysis. Doon din pala nauwi. Rook E8, Knight F4 checking, H6. Capture. Rook G5 check, King H6 at nag-Bishop D2. Okay, para paalisin yung King. So, yung Rook E2 hindi pwede, bababa lang with check. Blunderatious ang Rook E2. So, nag-King H7, pwersado talaga yan. And the Rook G2 para kontrolin na ang second rank. Naku, delikado pag ang Rook nakababa. Bishop B7, another bad move by Magnus. Dapat daw po Bishop to E6. Capturein ba yon? O, yun, no? Bishop B7, Rook F2, King G6, Bishop G5. Ayun na, bad move din. Dapat daw ay King G3. Okay?
O, Bishop G5, Bishop D5, A3, Rook E6. Ayun, ang purpose ni Magnus para walang pangulit na check si Bortnick. Pero dapat daw, Rook E1. Huwag nang pansinin ang check na yan. Mga likot na lang ng mga likot. Yun ang mga tamang tira. No? May mga check-check pa sa ilalim. Yun ang mga dapat na makuha nating technique, mga kamatyas, no? King G3, C4, capture, Rook D2, at nag-Rook E4, King F3, Bishop D5, King G3. Ayan. Pero halos drawish ito. Opposite colored bishop to eh. Opposite eh. Yun, C3 good move. Nakabiti ng bishop. Rook G4 check. King H2 and kumapture. Wala na. Talagang wala na. Iba na talaga ang paniniwala ni Magnus. Sinabayan na niya. Risky. Kitang-kita naman eh. Oh. Almost blunderatious ang katumbas ng evaluation bar na itinalon eh. Dapat daw Rook E4 lang. At kapag let's say, C takes D4, B5 lang. Tabla-tablahan pa rin to. Opposite colored bishop kasi yan, mga kamatyas. Kahit lamang pandalawang pawn, minsan nga kahit 3 pawn pa eh. Basta opposite colored bishop, nafi-fix pa rin yung 3 pawns na yun eh. Maraming mga tabla-tabla yan eh. Pero ginawa ni Magnus, talagang sobrang lakas ng loob. Ha? Namalik mata naman dito. Capture lang ang bishop. Ayun. Sa bagay, wala talaga, pressure na po eh. Pag Rook B5, wala naman eh. Wala naman eh. Oh. Kuha naman eh. Pag nag-push dito, kailangan makita to. Pero wala pa rin eh. Pag kinapture kasi yung bishop check, may check pa eh sa may baba eh. Wala. Talbos. Sayang. Sayang. Nagkaroon ng pag-asa si Magnus. Talagang palos talaga tong si Magnus. Madulas talaga. Palos. Yan, tingnan natin. Dinipensahan yung pawn A3. So, equal pawns na. Hindi talaga bumuhay ng position si Magnus, Check. Tabla-tabla lang to. Pero, dying seconds sila pareho. Tingnan nyo po, 5 seconds, 3 seconds naglalaro. Dying seconds. Tingnan natin kung sino mas matibay ang nerve. Gumanon. Push. 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 Capture. Capture. Ayan. Lamang ng isang pawn si Bortnick. Pero, definitely, still drawish pa rin. Drawish pa rin. Bakit pag gumanon? Check dito. Yun. Yung Rook B5 para maboundaryhan yung king na hindi na magamit. So, yun lang. Na-bad move. Na-bad move bigla dito si Magnus. Dapat daw ang tira Bishop E4. Grabe, ang daming pwedeng itira, no? Na-bad move. Sinabayan niya, Capture, capture. Ayun, dito mga kamatyas, na good move ang bigla ni Bortnick. Boss, si Magnus. Hindi makababa yung Tory doon para saluhin sa ilalim. Grabe, last minute. Check, check. Ay, grabe, puzzle, Puzzle. Galing, Puzzle. Wala, sakto. Sakto ang depensa. Galing ng pagkapanalo, no? Instructive lesson ito sa Rook and Pawn ending. Biriin nyo, nagmula yung king doon, gumapang papunta doon. Ang galing ng gapang, Okay. Wala, talagang kahit world number 1, tinatamaan din talaga, no? Talagang isang mali lang. Talagang nasa dugo ni Magnus yung mga sumasabay talaga eh. Napatira siya ng King F3, hindi niya nasukat. May Rook H3 na pala. May ganyan na palang tema. Pero drawish lang naman. Ang nakikita ko dito, para maging masaya ang chess, ginagawa ni Magnus yung sinasabay niya lang. 'Di ba? Pero, not bad. Third place si Magnus dito, ang nag-champion si Bortnick. Malupit din talaga si Bortnick, no? Champion siya eh. Third place si Magnus. Okay po, yan ang update natin dito sa nakaraang Titled Tuesday Late Edition. At nandito lang po si Coach Kamatyas. Hahanap pa tayo ng mga interesting na games na i-analyze natin, nakapupulutan natin ng improvements. At kung kayo ay may mga alam pang mga malakasang games interesting, lapag nyo lang sa comment section below at titignan ko. Kapag interesting, go tayo mga kamatyas. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.